maingay na lungsod, may isang paraiso na tahimik na naghihintay dito sa Masasa Beach. Ang alon ay sumasayaw sa dalampasigan at ang hangin ay may dalang kwento ng paglalakbay. Ito ang Masasa Beach sa Tingloy, Batangas. Nagbiyahe nga kami simula Manila papuntang Talaga Port sa Batangas. Dalawang port yung pwede nyong bilhan ng tickets, yung Talaga Port at Anilao Port. Sa ngayon, sa Talaga Port kami sumakay dahil restricted yung Anilao Port. Pinagbawalan sila magbiyahe ng Coast Guard ng ilang linggo dahil sa mga violations. Ganun kahigpit yung Coast Guard dito para mapangalagaan na rin yung yaman dagat sa isla, kasama dito yung mga pawikan. Huwag malikot sa dulo. Dito na. Kung mapapansin nyo dito, binabawasan nila yung gilid ng bundok para magkaroon ng daanan sa gilid at maging madali yung pamumuhay ng mga nakatira dito. At malamang, isa na rin ito sa paghahanda nila sa mga turista na pwedeng dumagsa dahil unti-unti na rin nadidiskubre yung ganda ng isla ng Masasa Beach. Ba na raw. Saan po kayo? Ayan, bale, pagdating dito, sasakay pa kami tricycle para pumunta ng beach. Yung pinaka main beach talaga. Carmen Ruben. Carmen. Saan ka yan? Ha? Saan? Saan yan? Ano, tatlo lang? Ha? Tatlo lang? Tatlo lang? Hindi, Dalawang tricycle ko kayo. hindi kaya. Tatlo-tatlo lang bawat tricycle. Kaya nga yan, apat kayo. Hindi, dalawa na lang. Dalawa na lang. Kung mapapansin nyo, may isang tricycle driver na mainit yung ulo. Dahil bawal pala yung apat sa isang tricycle. Dahil delikado yung dadaanan. Mahirap para sa motor nila yung mga paahon. Kaya ang pwede lang ay 2 pasahero sa bawat isang motor. Saan ba? Doon sa kabila. Doon daw. Ilan natin bin? Doon daw. Inisip siguro ng mamang panay sigaw na sugapa yung sinakyan namin. Kaya uminit yung ulo. Lipat mo na kayo dito eh. Ahon tayo. Ikaw. Lipat mo na. Sige. Di na ang bag. Taas, di kaya ng ano. Sobrang likod nga ng tricycle na sinakyan namin dahil kahit palalim ang lubak, hindi siya nagdadahan-dahan. Siguro dahil mainit pa rin yung ulo niya sa nangyari kanina. At tanaw na nga dito yung dagat ng Masasa Beach. At pagbabangan namin sa motor ay nagulat kami sa siningil sa amin ng tricycle dahil yung girlfriend ko taga dito mismo sa Tingloy. Kaya may idea siya kung magkano talaga yung pamasahe ng tricycle. 80 pesos lang yung bayad dapat sa 2 tao bawat isang motor. Nagtanungan pa nga yung dalawa kung magkano yung sisingilin sa amin. Yung 80 pesos na dapat babayaran lang namin ay naging 200 pesos sa bawat tricycle. Diyan na kayo kung magkano lang dapat yung babayaran nyo. At pagkababangan namin ay ito yung bumungad sa amin. Isa itong dating lihim na destinasyon.
Sa ngayon ay dinarayo ng mga naghahanap ng payapang bakasyon. Pumunta muna kami kay Tita Carmen, yung may-ari ng bahay na tutuluyan namin. Maganda dun sa dulo ah. Pupunta na nga kami sa bahay na tutuluyan namin. Tapos may cottage tayo dun sa beach. Ang film ng video. Okay, simulan na natin. Si Carmen po. Ayun po. Oy! Ah, siya ba si Ate Carmen? Hello po. Tuloy po, tignan niyo daw po. Ah, okay na. Okay na. Ganda. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Opo. Ayos din ah, probinsya po. Okay na po kayo dyan? Napansin ko lang na napaka-asikaso nga nila Tita Carmen sa mga guest nila. At ramdam namin na gusto nila makatulong. At upang ma-enjoy namin yung bakasyon sa kanila. Okay, island hopping. Ilang ka sa bangka? Island hopping. Apat. Kailan happy na po kayo at kalma pa? Ano, unahin natin ang island hopping. Pahinga lang saglit. Mga anong Dahil po mamayang hapon malakas ang dami. Lalim na. High tide na. high tide paghapon. Kain muna kami kasi wala pa kami almusal eh. Tapos island hopping na kami. Nandun po yung mga gamit. Dumating na kami dito ng 10 a.m. at wala pa kaming almusal. Kaya mag-aasikaso muna kami ng kapatid ko ng makakain. Makakain. Isasaing muna kami. Grabe. Maganda yung view niya eh. Sumaya. Bigas. 1 kilong bigas. Sakto na sa atin yun. Hanggang bukas. Tapos uling. At nagluto na nga kami ng makakain namin hanggang tanghalian. At buti na lang, kasama namin ang isa sa mga master chef ng Tosgas na si Marvin. Kaya inaasahan ulit namin na masarap yung makakain namin at yung magiging pulutan mamaya. Pakita mo pa. Sige. Dinakdakan. Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga muna kami dahil 24 hours na kaming gising simula sa biyahe namin. Kain Oo, may pagkain, oo. Pa kayo. Naka-ready na kami ngayon eh. At paggising namin ng 3 p.m, nagpasya na nga kami pumunta sa Front Beach. Punta na kami sa beach. Nakapagpahinga na kahit papaano. Hapon na may mga dumarating pa rin. Kung mapapansin nyo, malayo yung Front Beach.
dito sa tinutuluyan namin dahil bawal magbahay malapit sa dagat dahil nga napakahigpit ng Coast Guard. At okay lang din naman para ma-maintain at maalagaan yung yaman dagat na meron dito. Hapon na pero patuloy pa rin yung pagdating ng mga turista. Malayang namumuhay mga kambing dito. Ganyan yung inaano ni Abing dati sa province. Binabantayan. Hindi kakali. Kala ko ganyan si Ading dati. Bisita ng mga alas. Alam mo, ganyan sila ding? Eh, hindi ka siya. Di ba? Ako naglalakad. Yan. Kailangan talaga lakarin dito. And kung mapapansin nyo, kailangan lakarin talaga dito kasi maliit lang yung daan. Isang motor lang yung kasya. Malapit lang din naman. Hindi ikaw na lang yun. Okay naman ako. Grabe yung bahay na yun, Ben. Kitang kita yung dagat, no? Open ground. Yan sabi ko. Sarap to, papaitan. Gundo, kita mo naman yung mga kambing dito na kamedyas. Medyas. Saka medyas oh. Yung lang kambing oh. Yung lang kambing dito. Kambing ba yun? Oo. Wow! Mo, parang Boracay ah. Parang Boracay. I love masasa. Ay, love, basta. Kita mo kung tanghali tayo, wala tayong masilungan. Ito ay isang natatagong paraiso na unti-unting nadidiskubre ng mga biyahero tulad ko, tulad natin. Mag-iikot-ikot muna kami at i-enjoyin yung ganda ng lugar. Diyan lang muna, Ben. Yan. Okay, okay. Okay rin dito. Pero yung buhangin eh. Ligawan ko na ba? Kanina okay din maligo eh. Okay rin pala dito. Parang maganda dito, no? Okay yung view dito. Open. Eh, sinadya ba to? Butas? Oo. Nakakatakot. Rise up from the ashes, don't you dare look back. In this world of shadows, you'll find the light you lack. With every step you're taking, you're closer to your dreams. Break free from the chains. Let your spirit burst at the seams. Feel the rhythm in your heartbeat, let it guide you through. On this path of uncertainty, there's so much you can do. Listen to May kasama po akong foreigner. Ayan oh. Ako, kulay mais. Rock formation. Kulay mais. Napakaganda dito yung probinsyang yung dating. At the same time parang hindi ganun ka-crowded. Yan. Medyo sira-sira lang din yung daanan pero okay naman. Kering-keri naman. Madadaanan pa rin. Kinagabihan nga ay sinulit na namin yung libreng video okay. Tama, libre po ito pag dito kayo kay Tita Carmen nagstay.
Kinabukasan, 7 AM ng umaga, ay nag-snorkeling na nga kami. 200 per head. At ang island hopping ay 500 per head. Kaso wala na kaming time para mag-island hopping dahil aalis na rin kami bago mag 12 PM pabalik ng Manila dahil biglaan nga lang yung pagpunta namin dito. So guys, mag-snorkeling na kami. Lakas ang alon dito. O ngayon. Ang ganda, lakas ang alon. Kahapon, nahanap yung gantong Mas alon. maganda sana yung island hopping dahil mas madaming activities na gagawin at mas malayo yung pupuntahan doon mismo sa may magagandang corals. Hi guys. Ay, ang Robert po, yung vlogger. Dito pala tuturuan na ako ah. Para sa isayan. Langoy na langoy. Nababaw lang to kuya. Wala. Lalim. Tapi kayang sisirin. Kaya po yan. Ay, masisirin. Kaso lulutang ako eh. Kasi may ano ako, life vest ako. Mamaya na ako pagkakal. Okay na ako Goggles. Yan. Okay. Dapat dito binibili natin bin eh. 1-2. 1, 2, isa. 1, 2. Mahal pala nito. Hiram na lang. Kaya po malinaw, pinapasok ko ng lighter. Wala yun. Si ma'am, ba? Ano ka natakpan yung ilong? Yan, pinapasok. Yan. Pwede nyo higpitan para di pa sumalig. Hindi ko na ito po papagamit kasi iba't iba na po yung kumukuhan. Sige po, pwede na po. Abot ko na lang po sa inyo yan. Ayan. Yung upload nyo. Pagkababa nyo. Saan tayo? Dito? Sige, sige. Unang batapang. Ma'am, para safe. Kung mapapansin nyo, may mga corals na sira dahil na rin siguro sa lakas ng alon pag may bagyo at malapit lang din ito sa pinapaliguan ng mga tao. Hindi tulad ng island hopping na mas malayo dito yung snorkeling. Di bale, babawi na lang kami sa susunod dahil sigurado ako na babalik at babalikan namin ito.
Hindi ito kasing komersyal ng ibang beach sa Batangas, kaya nananatili ang natural nitong ganda, malinaw na tubig, tahimik na kapaligiran, at isang simpleng pamumuhay na malayo sa ingay ng lungsod. Light up the world in our own special way. Isang sandali ng pahinga, isang tanawin na hindi malilimutan. Let our spirits fly.